sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupurikan, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, sabi ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takantaka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilala sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitignan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob
Ang Diyos ng ating mga ninuno ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya niya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling niyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi niyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas, na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo, at lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta, mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang isinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Ikaw, O poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig at sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Mga baka, tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano na siyang nakilala ng pagpira-pirasuhin niya ang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. At sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya ay binigyan nila ng kaputol na istang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa niyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pag-isisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang po umiyak. Samahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ang sinasabi ninyo kahit sa sarili lamang ninyo o kaya sa ibang tao? Kapag mayroon kayong maganda, magaling na ginawa o kapag may magandang nangyayari sa buhay ninyo. Alam po ba ninyo na kung ano man itong sinasabi ninyo either sa sarili nyo o sa ibang tao, ay napakahalaga sa ikapapanatili o ikawawala ng grasya ng Diyos sa buhay ninyo? Opo. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang labis na pagkamangha ng mga tao sa ginawa ni na Pedro at Juan. Pinagaling po nila ang isang lumpo. Dahil dito people were greatly astonished. Hangang-hanga sila. And we can say that at that very moment, these disciples were at that very deciding point. Kung aangkinin ba nila yung papuring binibigay ng mga tao sa kanila o ibibigay nila kung kanino ito dapat talaga. At yun ay kay Kristo na nagbigay ng kapangyarihan sa kanila. Buti na lamang at mabilis nilang sinabi, hindi kami ang dapat niyong purihin, kundi si Kristo. Ni hindi ang kabanalan namin, ni hindi ang pagdarasal namin, kundi si Kristo. Dahil doon, mas natanghal ang Panginoon. Dahil doon, mas ginamit sila bilang dahiluyan ng grasya ng Panginoon. Yan po ang dahilan kung bakit ako personally natutuwa sa mga atleta, sa mga artista, sa mga sikat na tao, sikat na personalidad, o kahit na mga ordinaryong tao, na kapag nakakagawa ng maganda, o pag may nangyayaring maganda sa buhay nila, ang Diyos ang unang pinasasalamatan nila. Sapagkat kumbaga, inaalis nila bigla sa kanilang sarili ang spotlight at itututok nila sa pinakatotoong bida, ang Panginoon talaga. Gaya na lamang po ng mga nag-explore sa moon ngayon. Iba? Mga astronaut na nag-explore sa other side of the moon. Other side kasi hindi pa nararating ng tao, hindi pa nakikita ng tao. At sabihin nating pambihirang mission po ito. Pwedeng buhay din kasi pupunta po sila doon sa area, sa lugar na wala nang magiging signal sa kanila papunta dito sa atin sa mundo para lamang magkaroon ng magandang discovery for the sake of humanity. Ay, ang galing eh. Matindi po ito. Dahil first time, anything can happen. Kaya napakadelikado. Pagdasal po natin sila, doon ka hahanga sa perseverance
at sa tapang ng mga astronaut na ito. Pero masahanga ka na sinabi sa mga tao ng isa sa mga astronauts na ito bago sila tuluyang mawalan ng signal. Kasi ang sabi ng astronaut na ito ay ganito: as we get close to the nearest point to the moon and the farthest from the earth, as we continue to unlock mysteries of the cosmos, I would like to remind you of one of the most important mysteries there on earth, and that's love. Christ said in response to what was the greatest command that it was to love God with all that you are and to love your neighbor as yourself. And so as we prepare to go out of radio communication, we're still able to feel your love from earth. And to all of you down there, we love you from the moon. Ginamit niya yung pambihirang pagkakataong iyon para itanghal, dakilain ang Panginoon. At napakaganda ring pagkakataon sapagkat ginawa niya ito habang in-explore nila ang pambihirang likha ng Diyos. At nasabi nga po ng nagkomento ay magiging posible lamang sa kapahintulutan din ng Diyos. Kaya dapat lamang na ibalik nga talaga sa Diyos ang lahat ng kapurihan upang siya ay dakilain ng sangkatauhan. Yan po ang isa sa mga ibig sabihin ng giving God the glory. Ang ibig sabihin po ng giving God the glory ay hindi yung tayo ang nagbibigay ng kadakilaan sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay perpekto ng dakila bago pa natin siya dakilain. Hindi makababawas sa kadakilaan niya kung hindi natin siya dadakilain. But giving God the glory means letting others see His glory, making His glory known, visible to others. Yung tulungan natin ng iba na makita ang kadakilaan ng Diyos. Na hindi po mangyayari kung kukunin natin ang kadakilaang ito, kung aangkinin natin, kung lagi na lamang natin itataas ang sarili natin, kung ang lagi na lamang lalaman ng social media natin ay nakasentro sa sarili natin, na hindi man lang natin mapasalamatan ng Diyos sa mga magandang nangyayari sa buhay natin o sa mga magagaling na ginagawa natin. In that way, alam po ba ninyo, whether we accept it or not, ninanakawan po natin ng Diyos pang ganyan. Yes, ninanakaw natin ang kadakilaan na dapat ay para sa Kanya lamang. But again, hindi siya ang mawawalan. Sapagkat sabi ko nga, perpekto na ang Kanyang kadakilaan. Ang nawawalan ay ang mga tao na dapat sana'y dadakila sa Kanya at mas mapalapit sa Kanya kapag ang pinupuri natin ay siya. Ang mawawalan ay tayo rin naman. Sapagkat tandaan natin, ang Diyos ay galit sa mayayabang. Hindi nga ba sinabi niya na ang mga nagpapakataas ay ibababa niya? Nagpapakataas po tayo kung inaangkin natin ang kadakilaan na dapat ay sa Diyos talaga. Sinabi rin po niya sa Isaiah 42 verse 8, ako si Yahweh, itong aking pangalan at hindi ko ibibigay sa iba ang aking karangalan. Kaya po mag-ingat tayo sa pag-aangkin ng karangalan ay dapat na sa Diyos lamang dahil tayo ang siyang mawawalan. Hence, kapag may mga magagandang nangyayari sa buhay natin o may mga magaganda tayong nagagawa, tularan po natin si Pedro at sa Juan na mabilis na ibinibigay sa Diyos ang kadakilaan at kapurihan. Pwede tayo magpasalamat sa mga pumupuri sa atin. Thank you, pero ibalik natin agad sa Diyos. Praise God. Salamat sa Diyos. Kung hindi dahil sa Kanya, hindi ko magagawa ito, hindi mangyayari ito. Ganun sana, para iwasan po natin ang maging mayabang at para maiwasan din po natin na ang Diyos natin ay ating pagnakawan. Sabi ko nga, tayo rin ang siyang pinaka mawawalan. Tandaan po natin ha, tinutokso po tayo ng diablo na lumayo sa Diyos. Hindi lang kapag may mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Tinutokso rin po tayo ng demonyo na lumayo sa Diyos. Subtly, kapag may mga magandang nangyayari sa buhay natin. At yun ay kapag dahil sa mga magandang nangyayari sa buhay natin, nakakalimutan na natin ang Diyos. O kaya iniisip na natin, we deserve all the credit. We work hard for it. We are self-made. Huwag po tayong pabudol sa diablo. Sapagkat yan ang paraan niya para malayo tayo sa Diyos. Tandaan po natin, ang lahat ay dahil sa Panginoon natin. In fact, maidugtong ko na lang din, kahit po yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin, na nalalampasan natin, hindi po natin kakalimutan, ang dahilan po ay dahil nandiyan ang Diyos upang tayo ay tulungan.
Kaya kahit yung mga pangit na nangyayari sa atin ay pwede nating magamit upang ibigay sa Diyos ang kapurihan. At yun ay kapag nalampasan natin, ibibigay pa rin natin sa Diyos ang kapurihan. Mas pagpapalain po tayo ng Diyos pag ganyan kasi mas naitatanghal natin siya sa buhay natin at sa gayon ay mas natatanghal siya sa mata, sa isip at sa puso ng iba. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Ng Diyos ang sabo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng sapagkat Diyos alam niya ang sabo ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. kung diringgin ng Diyos ang Pumikit tayo. sabo ko. Panginoon, tulungan mo po akong maparangalan ka sa mga magandang nangyayari sa buhay ko. Huwag nawa po akong makalimot na ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, na kahit gaano man ang gawin kong diskarte, kung wala ang talentong bigay mo, kung wala ang oportunidad na bigay mo, kung wala ang mga tao sa paligid ko na pinapadala mo, wala akong mararating. Tulungan mo rin po ako na maisip na kahit yung mga pagsisikap ko na makalampas sa mga problema ko ay maituturing na malaking tagumpay na mahihirapang gawin kahit ang sino mang napakamakapangyarihan kung wala ang iyong patnubay. Kaya maibalik ko nawa lagi sa iyo ang papuri anuman ang aking mga maging accomplishments sa buhay. Hallelujah! Lagi akong magpupuri. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay dapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. If you'll always acknowledge the source, siya talaga ang pinagmumulanan ni tayo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din na rin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Upang patuloy na dumaloy ang grasya, itanghal natin sa ating buhay ang Diyos talaga. Huwag tayo magpakataas. Magpakababa tayo upang mataas siya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihahain para sa mga hinirang upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umakot sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal, ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Nibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inihalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipanintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, wag kang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pasasalamatan siya at Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at ng aming alay sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo itinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya ay nawa. Palabiran ng Lasalet at kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikitsa sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa maraming mga nangangailangan. Thank you po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Walhati at papuri sa iyo, Panginoon, Diyos Ama at Anak at Espiritong Banal. Umayo tayong taglay ang kapayapaan, isabuhay ang diwa ng ating pinagsaluhan. Walhati at papuri sa iyo, Panginoon, Diyos Ama